Ah, Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo nga po ay kanyang pinagpala na muling makapag-aral ng kanyang salita. At atin nga pong ipagpapatuloy kung saan po tayo nagtapos nitong mga nakaraang linggo nga po na ating napag-aralan. Dito pa rin po sa aklat ni Juan, sa chapter 1 pa rin po tayo, bahagi pa rin po ito ng prologue ng Ebanghelyo nga po ni Juan na from verses 1 to 18 ng chapter 1. So, sa ating nga pong pag-aaral ngayong umaga, titignan muna natin kung ano muli yung sinasabi ng teksto sa verse 1 to 5 na atin nga pong napag-aralan nung nakaraan. At itutuloy po natin ito ng pagbasa hanggang verse 6 to 9 na siyang magiging main study po natin ngayong umaga. Kaya atin nga po muling buksan ang aklat ni John, chapter 1 po, verse 1 to 5, and then itutuloy po natin hanggang verse 6 to 9. Kung ang handa po kayo ay pakisundan nyo na lamang po ako at ito po ang salita ng Panginoon. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi nagapi ng kadiliman. Verse 6. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Purihin ng Panginoon sa pagbasa nga po ng kanyang salita. Ngayong umaga mga kapatid, habang tinatalakay nga po natin ang mga bersong ito, na pag-aaralan nga po natin yung buhay ni John the Baptist. Titignan natin ang isang napakagandang halimbawa na itinuturo ng Biblia patungkol po sa mga mangangaral. At paano po natin malalaman kung ang isang tao ay tunay nga po na lingkod ng Diyos? At ano ang magiging mensahe nila kung sila nga ay isinugo ng Diyos? At iyan po ang pag-aaralan natin dito sa verse 6 ng chapter 1 ng John. Pero bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay humingi ng kaawaan at biyaya magmula sa Kanya. O aming Panginoon, aming Amang Banal, dakilang Diyos, Panginoon, salamat nga po muli sa pagkakataon na kami nga po, Lord, ay inyong pinagpala na muling makapag-aral ng inyong salita. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, nawa, Lord, lahat ng aming mapapag-aralan ay nawa nga po, Panginoon, ay tulungan mo po kami sa pamamagitan lamang ng iyong banal na Espiritu na ibigay nga po sa amin ang tunay na nilalaman ng iyong salita, ang mensahe na inyong ibibigay nga po sa amin nga po ngayong umaga. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming samo sa inyo at dalangin. Papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon nga po, pumunta na tayo sa verse 6, kung saan nagsisimula po yung focus ng ating pag-aaral. Akin pong babasahin, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Ngayon, sino ba ang Juan na tinutukoy po dito sa verse 6 na ito? Ito po ay walang iba kundi si John the Baptist.
Sino po ba si John the Baptist, mga kapatid? Siya po ay isang propeta ng Diyos na isinugo upang ipahayag kung sino si Kristo. Na siya ang Mesiyas, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan at magtatanggal ng kasalanan ng buong sanlibutan. Si John the Baptist, mga kapatid, ay ayon nga po sa ating mga napag-aralan nung kay Pastor Alfred sa aklat ni Lucas, ay siya po ay pinsan ni Jesus Christ, ayon po sa laman. At siya po ay mas matanda kay Kristo ng 6 na buwan. So kung babasahin po natin yung biography ni John the Baptist, makikita natin, lalo nga po sa aklat ng Mateo at aklat ng Lucas, na talagang itinuturo ng Biblia na siya ay puspos na ng Espiritu mula pa lamang po sa sinapupunan ng sa tiyan ng kanyang ina na si Elizabeth. At sinabi rin po ng Biblia na siya ang pinapropesiya ni Propeta Isaiah 800 years ago na darating upang i-represent ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, itong sinasabi ng Biblia patungkol sa propesiya nga po na ito. At kung babasahin po natin yung aklat ni Isaiah nga po sa chapter 40 at simulan natin sa verse 3, ito po yung propesiya na sinasabi niya na 800 years ago na ipapahayag bago dumating si Kristo. So mga kapatid, pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Isaiah po. Isaiah 40 verse 3. Isaiah 40 verse 3. Pakisundan nyo na lamang po ako, mga kapatid. Verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda nyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Turin nyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ngayon, paano po natin mapapatunayan, mga kapatid, na itong sinasabi ni Isaiah sa verse 40 verse 3, chapter 40 verse 3, ay tumutukoy nga po dito kay John the Baptist. At basahin din naman po natin yung sa Mateo, mga kapatid. Pakibuksan nyo din po ang inyong aklat. Banal na aklat sa Mateo naman po, chapter 3. Para ma-compare po natin yung aklat ni Isaiah at aklat ni Mateo patungkol sa sinasabi nga po kay John the Baptist. So, pakibuksan po sa chapter 3, verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi ng mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa mga kapatid, makikita po natin malinaw po ang sinasabi ng mga talata. Si John the Baptist, ang tinutukoy nga po ni Propeta Isaiah. Nang sabihin niya, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. At ngayon nga po, ikumpara natin ito sa propesiya naman po ng aklat ni Mateo 3. Sabi sa Isaiah, ihanda nyo sa ilang daan ng Panginoon at tuwirin ninyo. Sa Mateo 3 po, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kaya kanino nga po tumutukoy ang propesiyang ito ni Isaiah, chapter 40? Para kanino po ito? Yun nga po, malinaw po ang sagot sa atin ng Biblia.
Gayon din sa Mateo 3 verse 3, si John the Baptist ang tinutukoy sa propesiya ni Isaiah. Kaya kitang-kita natin mga kapatid na ang propesiya nga po ito ay ibinigay 800 years bago po dumating ang Mesiyas o ang ating Panginoong Hesus. Bago rin dumating si John the Baptist ay tumutukoy sa mensahero ng Panginoon. At ang mensahero pong iyon ang isinugo ng Diyos upang ipahayag at ipakilala kung sino ang Mesiyas ng buong sanlibutan ay walang iba nga po kundi si John the Baptist. Si John the Baptist ang nagpakilala sa Mesiyas na si Hesukristo. Ngayon, mga kapatid, bumalik po tayo sa atin nga pong pag-aaral muli ng John. Sa John verse 7, pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia. John verse 7 po, ng chapter 1 po, mga kapatid. Chapter 1 ng John verse 7. Ito po ang sabi ng Panginoon, siya ay dumating bilang saksi. Pakinggan niyo po, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. So, pansinin niyo nga po, pansinin niyo po yung salitang ilaw. At na makikita nga po natin sa verse 7. Ngayon, umatras po tayo ng kaunti, balikan po natin yung chapter 4. Chapter 4 ng first chapter 1 ng John. Ayon nga po sa chapter 4, nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So sino ba yung ilaw na binabanggit nga po ni John the Baptist na isinulat sa aklat ni Juan, ni Apostol Juan, na siya nga pong ipinahayag dito? Siya po ay walang iba, ay nga po sa napag-aralan natin, siya po ay walang iba kundi ang salita. Sino ba ang salita? Ang salita ay eternal. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya itong ilaw po na binabanggit ng Biblia ay walang iba kundi ang Diyos po mismo. At ito ang dahilan kung bakit isinugo si John the Baptist upang magpatotoo kung sino ang ilaw, kung sino ang salita, kung sino ang logos na kasama ng Diyos, kung sino ang logos na eternal from the very beginning. Upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. So ang tanong mga kapatid, lahat ba ng mga ngaral ay isinugo ng Diyos? Lahat ba na nagtuturo ng Biblia ay tunay na galing sa Diyos? Para masagot po natin ang mga tanong na yan, kailangan lagi po natin itong ibatay sa Biblia o sa banal na kasulatan. Alam po natin na si John the Baptist ay isinugo ng Diyos dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na siya ay isinugo. At ang patunay na siya ay isinugo ng Diyos ay makikita sa verse 7. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ngayon ang isang ito ngayon ang isang malinaw na ebidensya ng isang tunay na isinugo ng Diyos. Hindi nila ipinapangaral ang kanilang sarili. Hindi nila itinataas ang kanilang sarili. Bagkus, ang sentro ng kanilang mensahe ay si Hesukristo. Kaya tinawag si John the Baptist na the greatest among the prophets dahil sa kanyang natatanging papel.
At alam natin na si John the Baptist ay hindi po siya gumawa ng himala. Hindi po siya nagpababa ng apoy. Hindi rin po siya lumakad sa ibabaw ng tubig. At hindi rin po niya hinati ang dagat katulad ni Moises. Pero siya ay itinuring ni Kristo bilang pinakadakilang propeta sa kanilang lahat. Ang tanong, bakit po kaya? Sapagkat nakita niya po ng harapan si Jesus. At hindi lang po iyon. Siya mismo ang nag-represent at personal po na nag-introduce kay Kristo. Siya rin din po ang nagbautismo kay Kristo. Ayon nga po sa Mateo chapter 3. Kaya ang ganitong klaseng responsibilidad at gampanin ni John the Baptist ay napakadakila. Biruin niyo po mga kapatid, sapagkat na-represent niya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang ganitong klaseng pagkakataon mga kapatid, napakabihira po at napaka-espesyal. Na ang mismong lumikha ng langit at lupa ay naging tao. At si John the Baptist ay binigyan ng pagkakataon na ipahayag at i-represent siya sa ganitong antas at kahalagahan. Ngayon po ang sabi ng Biblia, isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. So ano ba yung patotoo na sinasabi ng Biblia dito mga kapatid? Ito po yung patotoo na si Kristo, si Jesus na nagkatawang tao, na siya ay Diyos mula pa sa pasimula, ay naging tao upang mamatay sa krus bilang kordero at pambayad ng ating mga kasalanan. Siya, si Jesus, ang maglilinis at mag-aalis ng ating kasalanan. Iyan po ang patotoo na sinasabi ng Biblia. Kapag ipinangaral po natin na si Kristo ang tanging daan, ang tanging katotohanan at ang tanging buhay patungo sa langit, iyon po ang tamang mensahe na itinuturo ng Biblia. Kaya mga kapatid, kung sino man ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, na namatay bilang tao sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, at siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan para sa lahat ng mananampalataya at magtitiwala sa Kanya, ang taong iyon na nangangaral ng ganitong mensahe ay tunay na isinugo ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano ba ang pinapangaral? Ano po ba yung mga ipinapangaral ng mga apostol? Ano ba ang mga ipinangaral ng mga propeta ng Diyos sa bagong tipan? Ano ang consistent na mensahe ng early church? Kaya nasabi ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 8 to 9 na kung sino man ang mga ngaral ng ibang ebanghelyo o ibang magandang balita kaysa sa inyong natanggap, siya ay sumpain nawa ng Diyos. So mga kapatid, pakisamahan niyo po ako at basahin po natin ang aklat ng Galatia. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa Galatia chapter 1. Chapter 1 po, verse 8 to 9. Ito po ay patungkol sa mga taong nagtuturo ng ibang daan papunta sa langit na hindi naayon sa ebanghelyo na itinuturo ng Biblia. So mga kapatid, andyan na po ba kayo? Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo
ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Inulit pa po yun, mga kapatid, sa verse 9. Basahin po natin. Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Kung mayroong ibang mga ngaral ng ibang daan papunta sa Diyos, kung may mga ngaral na si Kristo ay hindi Diyos, kung may mga ngaral na si Kristo ay hindi ang daan, ang katotohanan at ang buhay, kung may nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos at hindi tagapagligtas, ay hayaan siyang sumpain ng Diyos. Iyan po ang sinasabi o mensahe ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 8 to 9 na atin nga pong nabasa. Sumpain ng Diyos ang sino mang nagtuturo o nangangaral ng ibang ebanghelyo. Dahil ang tanging daan papunta sa kaharian ng Diyos ay si Jesus lamang. At kung may nagtuturo ng ibang katuruan, maliwanag na hindi siya sinugo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, basahin naman natin ang sinabi. Ito po ay sinabi naman ng Panginoong Hesus. Sa aklat ng Lucas 24, 24, mga kapatid, pakibuksan niyo po ang aklat ni Lucas, chapter 24, at basahin po natin tungkol saan po ba dapat ang ipangaral. Ayon nga po sa ating Panginoong Hesus. Buksan niyo po sa Lucas 24. Simulan po natin sa verse 44 to 49. Lucas 22, 44 to 49. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, si Jesus po ito na ating Panginoon nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Chapter 45, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Pakinggan niyo po, sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. 48 to 49, kayo'y mga saksi sa mga bagay na ito. At tignan nyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. So, ang tanong mga kapatid, ano ang dapat nilang ipangaral? Ayon nga po sa ating Panginoong Hesus sa verse 47. Sinasabi po, ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So ano nga pong sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad patungkol sa dapat nilang ipangaral? Na si Jesus ay bumaba mula sa langit, tinupad niya ang kautusan, tinupad niya ang mga propesiya, namatay siya at muling nabuhay. At siya lamang, mga kapatid, siya lang ang daan upang tayo ay tumanggap ng kapatawaran
ng kasalanan. Ang tanging paraan para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan ay sumampalataya kay Kristo, na siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon, siya ang Diyos na nagkatawang tao. At kung tayo maniniwala at tatanggap sa Kanya, mapapatawad po ang ating mga kasalanan. Iyan ang utos ng Panginoong Hesus na dapat ipangaral ng mga apostol sa buong sanlibutan. Ngayon naman, mga kapatid, ano naman ang makikita natin sa early church patungkol sa kanilang itinuro bilang ebanghelyo? Buksan naman po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Aklat naman po ng Gawa. Aklat ng Gawa, chapter 2. Aklat ng mga Gawa, chapter 2, at simulan po natin ang pagbasa sa verse 36. At dito naman po ay si Apostol Pedro. Mga kapatid, si Apostol Pedro naman po ang nangangaral dito patungkol sa magandang balita na dapat tanggapin ng bayan ng Israel. Kung handa po kayo, pakisundan niyo po ako. Sabi ng Biblia sa Gawa, chapter 2, verse 36. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So maliwanag po mga kapatid, ang sinasabi din po ni Apostol Pedro naman po ito, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang iyong mga kasalanan. At kung ipapangaral mo si Kristo, pakinggan niyo po ito, ipangaral ang ipinakong Kristo. At kung mananalig ka sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, at sa Kanyang muling pagkabuhay, mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Ngayon, may tanong ang iba, paano naman yung mga nagtuturo na si Jesus ay Diyos? Pero hindi nila tinatanggap ang Trinidad. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu bilang tatlong magkakaibang persona. Ang tanong, sila ba ay isinugo talaga ng Diyos? Ito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. At buksan po natin naman ang ating mga Biblia sa Aklat ng Unang Juan. Sa Aklat ng Unang Juan, chapter 4. Unang Juan, chapter 4, verse 1 to 3. Unang Juan, chapter 4, verse 1 to 3. Kung handa na po kayo, pakisundan nyo na lamang po ako. Chapter 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ngayon pansinin po natin ang mahalagang salitang ito, mga kapatid. Ang bawat espiritong nagpapahayag
na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Mga kapatid, yung salitang naparito sa laman ay napakahalaga po. Kung si Jesucristo ay nagkatawang tao, then ano po ba siya before? Before po siya magkatawang tao. Maliwanag po na siya ay Diyos. Iyan po ang sinasabi ng may akda sa aklat ng John 1. Ito nga po ang ating pinag-aaralan. Sa talatang 1 hanggang 5. Sa simula nga po ng prologue na ating inaaral, 2 linggo na nga po. Na ang Logos ay eternal. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Si Jesucristo na anak ng Diyos Ama ay Diyos. At kung ang Logos na ito ay mula pa sa pasimula, at sinabi ni Juan na kung sino man ang hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao, ang tanong, sino ba ang nagkatawang tao? Si Jesus, mga kapatid. Kung si Jesus ay nagkatawang tao, ano siya bago yun? Siya nga po ay tunay na Diyos. Sabi ng Biblia, dito nga po sa aklat ng Pilipos, sa chapter 2, verse 6 to 7, basahin po natin mga kapatid para mas malinaw po kung sino si Kristo bago siya naging tao. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Pilipos 2, chapter 2, verse 6. Pilipos, chapter 2, verse 6. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So, sino ba si Kristo bago siya naging tao? Sinasabi po sa talatang 6, nasa kanya ang katangian ng Diyos. Though he was in the form of God, ay hindi niya po itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat niyang panghawakan. Ibig sabihin si Jesus ay Diyos mula pa sa pasimula. Ngunit hindi niya yun pinanghawakan, mga kapatid, kundi nagpakababa siya. Siya ay naging tao. Napakalinaw po. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Mga kapatid, apostol na po ang nagsasabi nito. Si Pablo, isang apostol ang nagpapatotoo na si Kristo ay naging tao. Nagkatawang tao. Siya ay may katangian ng Diyos, ngunit hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan, kundi nag-anyong alipin siya at nagkatawang tao. Sinabi din po ni Apostol Juan na kung sino man ang hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao, siya po ay may espiritu ng Antikristo. At sinasabi po ng Biblia na si John the Baptist ay nagsabi rin na siya ay tagapagbalita ng Panginoon na nagpapatotoo na itong si Kristo ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. At sinabi rin po ni Apostol Juan sa John Kabanata 1, talata 1 hanggang 5 na ang salita ay eternal. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos po mismo.
na siya ay pinagmumulan ng buhay at siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Kaya ang tanong mga kapatid, batay po sa ating mga natututunan, sa atin mong papag-aralan, paano natin mapapatunayan na ang isang tao ay tunay ngang isinugo ng Diyos upang magpatotoo, upang sumaksi na si Kristo nga ang mabuting balita na itinuturo ng Biblia. Kinikilala nila na siya ay Diyos. Kinikilala nila na ang Diyos Ama ay nagsugo kay Hesukristo, ang ikalawang persona ng Trinidad, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. At hindi lang po yun. Buo ang kanilang pananampalataya sa itinuturo ng Biblia ayon sa konteksto nito. At ipinapangaral nila ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kung ang isang mga ngaral ay paulit-ulit na binabanggit si Kristo, pero hindi nagtuturo ng pagsisisi sa kasalanan, hindi po iyon lingkod ng Diyos. Kung may mga ngaral tungkol kay Kristo na siya ay Diyos, pero hindi sinasabi sa mga tao na kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan upang maligtas at mapatawad, hindi po iyon lingkod ng Diyos. Si John the Baptist ay may isang mensahe. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si Jesus ay nangaral, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Si Pablo, Apostol Pablo ay nangaral, magsisi. Si Pedro ay nangaral, magsisi. Ang mabuting balita ay ang Diyos na nagsasabi sa tao, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat kapag kayo ay nagsisi, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya paano natin mapapatunayan na ang isang tao ay tunay ngang isinugo ng Diyos? Ang lahat ng sinasabi nila ay nagmumula sa banal na kasulatan ayon sa tamang konteksto. At lagi nilang itinataas ang Panginoon, hindi ang kanilang sarili. Hindi sila ang bida. Ang Diyos ang bida. Ngayon, kung ang isang tao ay palaging tungkol lamang sa kanyang sarili, ay yun ay isang malaking question mark. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos, babae man o lalaki, ay laging itinataas si Kristo, sapagkat si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon mga kapatid, bakit ito mahalagang maunawaan? At paano ito maiuugnay natin sa ating mga buhay? Kapag tayo ay tinawag ng Diyos, niligtas at binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa, hindi lang tayo mananatiling ligtas. Tayo rin ay gagamitin ng Diyos upang ipahayag at ipakilala si Kristo sa buong mundo. Sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, sa ating pangangaral, at sa ating patotoo tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, ibinabahagi natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Kung sino siya at kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung mensahe ng lahat ng lingkod ng Diyos.
Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na isinugo ng Diyos, ay laging ipinapangaral at itinataas si Jesucristo. Siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan na kailangan natin upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Pag-isipan ninyo mga kapatid, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Sinasabi nga sa mga Gawa, chapter 4, verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Napakaliwanag, malinaw na malinaw, mga kapatid, ang mensahe ni John the Baptist, ang mensahe ni Apostol Pedro, ang mensahe ni Apostol Juan, ang mensahe ni Apostol Pablo ay iisa lamang. Si Jesucristo. Siya ang kanilang ipinapangaral. Siya ang kanilang itinataas. Siya ang kanilang ipinapakilala. Ipinapahayag sa mga tao. At iyan, pakinggan nyo mga kapatid, at iyan ang ebidensya ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Ang kanyang mensahe ay hindi tungkol sa sarili lamang niya. Hindi tungkol sa karunungan o kung anong meron ng tao, kundi tungkol sa tagapagligtas na walang iba, kundi si Jesucristo lamang. Kaya mga kapatid, anong nakikita natin sa patotoo ni John the Baptist, ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan, at sa bawat ni Apostol Pablo, at sa bawat lingkod ng Diyos na kanyang isinugo? Iisa lang ang kanilang ipinakita. They all represented Christ. Lahat sila ay ipinahayag, ipinangaral si Kristo. Dito natin makikita ang isang tunay ang isang tao. Dito natin makikita na ang isang tao ay tunay ngang tinawag at sinugo ng Diyos upang maging mga ngaral at lingkod niya. Dahil itinataas nila ang pagka-Diyos, ang pagiging Panginoon, at ang pagiging tagapagligtas ni Jesucristo. Malinaw po iyan sa Biblia. Sapagkat siya ay Panginoon. Dahil siya ang Panginoon ng lahat. Dahil siya ay tagapagligtas. Dahil siya ang tagapagligtas ng lahat ng kanyang pinili at tinawag. At higit sa lahat, siya ay Diyos dahil siya ang salita na nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo bilang isang perpektong handog, bilang kordero ng Diyos upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. At sa pangangaral tungkol sa ipinakong Kristo, kung sino man ang pinili ng Diyos, kung sino man ang tatanggap sa Kanya, kung sino man ang mananalig at mananampalataya sa Kanya, at aamin na wala siyang kakayahang iligtas o baguhin ang sarili niya, at magsisisi sa kanyang mga kasalanan, siya ay maliligtas. Ngayon mga kapatid, ang tanong, ano pa ang makikita natin sa Biblia na makakatulong sa atin maunawaan kung sino
ang isinugo ng Diyos. At paano natin mapapatunayan sa ating sarili? Pakinggan niyo po. At paano natin mapapatunayan sa ating sarili na tayo nga ay tunay na tinawag ng Diyos? Na tayo nga ay may tunay na relasyon kay Jesucristo. Basahin natin mga kapatid. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa John chapter 15. John chapter 15 verse 26 to 27. John chapter 15 verses 26 to 27. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. 27. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. Ngayon, ano ba ang katotohanang nakita natin dito, mga kapatid? Si John the Baptist, puspos ng banal na espiritu, magbuhat pa sa sinapupunan ng kanyang ina, at nang siya'y magsimulang magministeryo, ipinangaral na si Kristo. Nagpatotoo siya tungkol sa Mesiyas. At ang kanyang mensahe, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang Mesiyas. At makikita rin natin sa John 15 verse 26 na kung ang Espiritu ng katotohanan ay tunay ngang nasa atin, siya ang mag-uudyok at tutulong sa atin na ipangaral si Kristo. Lalo na ang ipinakong Kristo. Napakahalaga po nun, mga kapatid, sapagkat iyon ang utos ng Diyos sa atin. Kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na sa atin, ipapangaral natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong mga kapatid, paano ko malalaman kung ako ay may tunay na relasyon kay Kristo? Paano ko malalaman kung ako'y tinawag ng Diyos? Simple po ang sagot, mga kapatid. Nasaan ka man, sa trabaho, sa bahay, o saan mang lugar, may puso ang tunay na mananampalataya na ibinabahagi kung sino si Jesus sa kanyang buhay, sapagkat iyon ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sa lahat ng kanyang mga tinawag, ipangaral ang ipinakong Kristo. Ipangaral na ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay namuhay dito sa lupa na walang kasalanan. Siya ay namuhay ng isang ganap at perpektong buhay. Siya ay namatay ng isang perpektong kamatayan. Siya ay muling nabuhay sa isang perpektong muling pagkabuhay. Umakyat sa kaluwalhatian at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Mga kapatid, iyan din ang pananampalataya ni Apostol Pablo na mababasa natin sa unang Timoteo 3:16. Ako na lang po magbabasa. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu,
nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Ngayon mga kapatid, ilan sa atin na nagsasabing may relasyon tayo kay Kristo? Pero sa ating buhay ay hindi siya nakikita. Hindi siya naipapahayag. Hindi siya naipapatotoo. Sapagkat ang tunay na nakakakilala kay Kristo ay hindi nauubusan ng dahilan para siya ipahayag. Saan man sila naroon, si Jesus ang sentro ng kanilang buhay. Bakit? Bakit po? Dahil kung tunay na naranasan mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ang ipag-ibig na ipinakita sa krus ng Kalbaryo, at inamin mong ikaw ay makasalanan, na tayo ay makasalanan, na kanyang iniligtas, pinatawad, mga kapatid, pinatawad, makasalanang pinatawad, binago, imposible na hindi mo siya ipangaral. Sabi ni Pablo sa Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. At sa mga taga-Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Mga kapatid, kilala mo ba si Kristo? Alam mo ba kung bakit siya namatay sa krus? Kung oo, ipangangaral mo si Jesus. Sapagkat kung nasa atin ang banal na Espiritu, gaya nga po ng nasusulat, siya ang mag-uudyok sa atin na ipahayag si Kristo. Sa mga nakikinig po ngayon, maaaring hindi lahat ay tunay na Kristiyano. Maaaring naririnig ninyo ang pangalan ni Jesus, pero hindi siya nagkakaroon ng tunay na epekto sa inyong mga buhay. Dumadaan lang sa tenga, lumalabas sa kabila, hindi siya nagdudulot ng pagbabago, hindi siya nagdadala ng pagsisisi, at hindi siya nag-uudyok sa banal na pamumuhay. Kung ganoon, mga kapatid, kailangan nating makilala kung sino talaga si Kristo ayon sa Biblia, na siya ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ayon nga po sa aklat ng Hebreo chapter 9:27. Pakinggan niyo po, mga kapatid. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang tao, mga kapatid, tayong lahat ay haharap sa Diyos. At ang katotohanan, tayo ay may kahahantungan. Ito ay langit
o ito ay impyerno? Kaya ipinapangaral namin ang mabuting balita upang ang sino mang sasampalataya kay Kristo Jesus ay mapatawad, maligtas, mabago, at magamit sa kanyang kaluwalhatian. Handa ka na ba magsisi sa iyong mga kasalanan? Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo hukunin ng Diyos. Pero ngayon pa lamang ay narito na ang paanyaya sa atin. Magsisi at manampalataya kay Kristo, sapagkat siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At sinasabi po ng banal na kasulatan na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangangaral ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, ng mga propeta, at ni John the Baptist. Iisa lamang ang mensahe, mga kapatid. Ito ay ang itaas si Kristo. Kaya mga kapatid, ipatutuon natin ang ilaw, si Jesucristo, upang magliwanag sa mga taong nasa kadiliman. Tayo manalangin. Panginoon, dakila naming Diyos, Ikaw na magbuhat pa sa pasimula ay naroon na ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, pumarito sa mundo magmula sa walang hanggan, lumakad at namuhay ng perpektong pamumuhay. Kailanman ay hindi nagkasala. Ikaw na hindi nakakakilala ng kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinako ka sa krus, namatay, at pagkatapos na 3 araw, ikaw ay nabuhay namang muli. Ginapi mo ang kamatayan, pinalo mo ang kasalanan, at nakita ng lahat ang iyong kaluwalhatian. Kaluwalhatian na kagaya ng sa Diyos Ama. Ikaw ay itataas, Panginoon. Ikaw ay luluwalhatiin, O Diyos. Karapat-dapat sa lahat ng parangal, pagpupuri at pagsamba. Tunay ngang ikaw ay napakadakila. Panginoon, kami nga po ay iyong kaawaan. Bihayaan mo kami ng pagnanais at tapang na maipahayag ang iyong kaluwalhatian at maging saksi ng iyong liwanag gaya ng mga apostol. Gamitin niyo po kaming malugod na kayo ay maipahayag, na kayo ang tunay na ilaw ng tao na nagliliwanag sa sanlibutan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maipahayag ang ebanghelyo ng ipinakong Kristo upang ang sino mang sumampalataya sa iyong pangalan ay may kaligtasan, may katiyakan ng kapatawaran at paglilinis sa kasalanan. Ama naming Diyos, patuloy niyo po kaming baguhin. Kawaan niyo po kami at pagpalain niyo kami. Tulungan lumago na hindi nga lamang po lumago,
kundi mamunga ng sagana, sagana sa mabuting bagay at gawa na nagmumula sa iyo at sa iyo lamang, at maging salamin ng iyong liwanag at kaluwalhatian sa mundong ito. Panginoon, tulungan mo po kami ng iyong banal na Espiritu na magawa nga po namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyo, sapagkat kayo lamang, O Diyos, ang makakagawa nito. Salamat po sa biyaya na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.